Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito. Ang aming buka ng aming mga bibig sa mga sandaling ito ay ang paghingi ng tawad sa aming mga pagkakasala, paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, dakilang Diyos. Linisin mo ang bawat isa sa amin sa mga sandaling ito at kami iyong siyasatin, dakilang Diyos, at kung matagpuan mo kami na nagkasala, ay patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at mga karumihan, dakilang Diyos. Maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin sa iyong harapan upang maging katanggap-tanggap ang aming gagawing pagsamba. Maluwalhati ka namin nawa, maitaas namin nawa ang iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo ang aming awiting pagsamba, ang aming mga panalangin ay bigyan mo ng katugunan, at ang aming mga hinaing, Panginoon, at mga suliranin ay bigyan mo ng kalutasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ay ikaw ang mataas, ikaw dakilang Diyos, nawa ang kilalanin ng mga tao sa buong sanlibutan. Sa mga sandaling ito, Ama, ay ikaw ang maghari, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mamalagi sa dakong ito, at maitaas namin ang aming mga tinig ng may pagpupuri sa iyo, dakilang Diyos. Tanggapin mo ang bawat isa sa amin sa mga sandaling ito. Tawagin mo ang aming mga kapatid upang makadalo ng pananambahang ito. Ang aming mga kapatid na nanonood, nakikiisa sa online worship na ito, Panginoon, ay i-extend mo ang iyong pag-ibig sa kanila at marating nawa sila ng iyong pagmamahal kung nasaan man silang dako sa kanilang mga tahanan na nakikiisa sa pagsambang ito, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat nakikinig ng iyong salita sa mga sandaling ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po at sa ating pong mga kapatid na nanonood ng online service. Sa pagkakataon pong ito, nung quarantine po, nakaka-attend po tayo ng online service kami po personally sa family. Pero sabi ko, bakit parang may kulang? So ngayon po, sa lahat po ng mga nanonood, inaanyayahan ko po kayo na tumayo. Ayan. Yung mga kapatid po natin ngayon sa church ay nakatayo rin. Nais po ng ating Panginoon na ibigay natin ang karapat-dapat na pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Amen! Let's give every praise. Simula po ulo hanggang paa. Let's give every praise sa ating Panginoon na tayo umawit para sa Kanya. Let's sing unto the Lord. Let's clap our hands together. Come on, church, let us sing. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Come on, let's sing. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. It's to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word
with one accord. Every praise is to our God. Oh, let us sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, we sing higher. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let us sing, church. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. One more time. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. 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 Let's say every praise to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Oh, we sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our. Come on, church, let's sing from our voices. Come on. Every praise is to our. Come on, let's have our hands together. Yes, we lift our voices, oh Lord. Every praise belongs to you. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Oh, glory. Yes, amen. Every praise is to our God. Oh, every praise belongs to you. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Yes, oh God, every praise belongs to you. Yes, oh God. There are so many reasons, Panginoon, na dapat kaming magpasalamat. And right now, church, let's lift our voices. Name your blessings one by one. Alam ko po hindi matatapos ang araw na ito. Pag sinabi natin lahat, kung ano ang dapat natin magpasalamat sa ating Panginoon. Sa awitin po natin, it says 10,000 reasons, but I believe it's more than that. Let's sing and let's worship our God. I want you to experience God Himself. Sabi po dun sa lyrics,
Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Ang gusto po ng Lord, sing like never before. Ayaw po niya, nakapareho tayo ng kahapon. Ang gusto niya, ang kanyang mga anak, ay sumasamba ng bago araw-araw. So for this day, let's give our best. Sing like never before, church. Sing like never before. It's our prayer. Hindi po natin kaya na tayo lang, but it's our prayer. And we will worship His holy name. Come on, let us sing. Bless the Lord, oh my Yes, so God, hear our prayer. soul, my soul. So Lord, Worship His holy name. sing like never. Sing like never before. Oh, my soul. Worship Amen. His holy Amen. name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing. Yes, it's time to sing your song again. Amen. Whatever may pass and whatever lies before me. Come on, we say. Let me be singing when the evening comes. We say, church, come on. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Yes, amen. You're rich in love and you're slow to amen. Your name is great. Your name is great. And your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. Yes, oh God. 10,000 reasons for my heart to find. We say, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Come on, we say, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. We sing together, sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Oh, we worship. Oh, we worship your holy name. Yes, oh God, we declare you moving us, oh Lord. Yes, oh God, move in this place. And on that day when my strength is, yes, oh Lord, pag dumating na ang panahon, The end draws near. pag wala na and kaming my lakas, time has still, this is our come. prayer. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years
this is our prayer. Yes, O Lord God. And on that day when my strength, yes, come on church, lift your voice. The end draws near. This is our and prayer, my Lord. time has come. Still my soul will Will sing sing your your praise praise unending. Oh, we say 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, we say worship. Yes, God, we worship holy name. Yes, we sing. Oh, my soul. For the last time, we say, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Yes, oh God, I worship your holy name. I worship your holy name. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for moving in this place, oh God. Thank you, Holy Spirit. And as we listen to your words, open our hearts, open our ears, open our minds, oh Lord. We pray for wisdom. Thank you, O Lord God, and be with us as we continue this celebration, O Lord. We pray this in the wonderful name of Jesus. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo, mga kapatid, para sa pagbasa ng mga salita ng Panginoon na matatagpuan sa Juan 3:16. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa mga salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay himuko at manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa mga salita, Panginoon, na siya nagpapaalala sa amin kung paano niyo po kami, Panginoon, inibig. Inibig, Panginoon, ng sobra-sobra, higit na higit. Panginoon, maraming salamat sa mga oras na ito dahil niloob niyo po kami na makapanambahan dito sa church, gayon din po sa mga kapatid namin sa online. We hope and pray, O Lord God, that we will be blessed through this worship in your powerful name. This is our prayer in Jesus Christ. Amen. Maaari na po tayong umupo, mga kapatid.
Pag po sumasapit ang linggo, tayo po ay mayroong tinatawag na sermon, ano? Pero hindi po ito sermon para magalit. Para sa akin, mas gusto kong gamitin yung mensahe. It is a reminder to us Christians. And today's message has a title, God's Greatest Love. Nung nakaraang buwan, January, kinuha iyon base sa ating napag-alaman sa Roman god na si Janus, na God of Beginning. Ngayong February, galing din sa Roman festival na kung tawagin ay Februa. It is an ancient Roman festival, sabi sa Google, of purification. Doon ko lang na yung February pala, for purification. Na ang ginagawa ng mga Romans during their time, kumukuha sila ng asin, ng balat ng goat skin, at ipinapalo nila yun sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga gamit, para ma-purify yung kanilang tahanan, at ipinapalo din nila sa kanilang sarili upang ma-purify yung kanilang mga sarili. Yun ang kanilang belief, mga kapatid. Doon nanggaling ang February. Pero mostly, to all of us, it's a 4-letter word. Love. Kaya may color pa yan eh. Kaya pagdating ng Pebrero, talagang dapat hinahanda na ng mga tao ang red nila. So, siguro sa 1 linggo pa yung red, ano? Wala pong naka-red ngayon. Pink pa lang. Uy, naku, sa Facebook may mga color coding na ngayon. Pag pink, naghahantay daw yun. Oo. Pag yellow, wala na rin maaantay. Kaya wag kayong magsusuot ng yellow sa 14 at wala rin maaantay yun. Love. Pakitas nga po ang ating mga kamay, mga kapatid. If we felt the love of God this morning. Yan, purihin ang Panginoon. Without hesitation, sabi rito, no one here this morning that is not the object of God's love. Lahat tayo na nariyan sa ating mga tahanan, we are object of God's love. Bakit? Buhay tayo ngayon. Buhay tayo nasa tahanan natin ngayon. Sumasama, nagpupuri sa Panginoon. That is the manifestation of God's love to us. May ipinahiram sa ating buhay sa umagang ito. Habang nire-review ko po yung message ko kaninang 6:41 a.m., nilook back ko yung worldometer. Yung worldometer, site po yon na makikita natin kung ilang tao na ang mundo, ilan na ang namamatay, ilan ang nabubuhay. Ipinapanganak, I mean. So, mula kaninang alauna ng umaga, 1 a.m. hanggang 6:41, ang ipinanganak ay 107,159. Pero ang bilis eh. Bumababa yung metro, ang bilis. At yung namatay, as of 6:41 ay 62,220. Pero mas mabilis yung baba ng metro nung pinapanganak.
So we are blessed na may ipinahiram pa sa ating buhay ang Panginoon sa umagang ito. At ishare ko lamang po ito, ang top 3 nations by population. Yung China, alam natin yan, given yan, 1.4 billion. Ang India, 1.3 billion. Pero ang pagitan lang nila, halos 88 million na lang. Dun sa 1.4 at 1.3. At ang US, 332 million. Ang Pilipinas, top 13. Grabe, no? Lahat yung top 10, mga kapatid, ang lalaking bansa. Pero tayo, pumasok tayo sa top 13, ang liit na bansa, pero 110 million. So, trivia lang yon, mga kapatid. I just want to emphasize yung data, kung ilan ang nabuhay, ilan ang namatay. And we are hindi lucky. We are blessed dahil ang pag-ibig ng Diyos na darama natin sa ating paghinga sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid, sa pag-ibig na ito. Doon sa aking binasa, mga kapatid, John 3:16 is the heart of the gospel. Kung walang ibinigay ang Diyos na sariling anak, na bugtong na anak para tubusin ang sangkatauhan, our faith, our life, and our direction means nothing. Pero dahil dun sa verse na yon, mayroon direksyon yung buhay natin. Kung ilang taon tayo mananatili rito, mayroong direksyon ang ating buhay. And this morning, God's greatest love, mayroon akong 4 na bagay na nais dalhin sa atin sa umagang ito. Number 1, God's love is conditional. Unconditional, I mean. Ang mundo, binubuo ng 7.8 billion na tao. And 90% to 95% dun sa 7.8 billion ay nawalay sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa ating mga kapatid na nakabalik na sa daan patungo sa Diyos. Pero 95% ng mundo nawalay pa rin sa Panginoon. That's why God's love is unconditional. Sabi dun sa verse, that whosoever, sino man ang maniwala sa kanyang anak, hindi mamamatay. God's love is unconditional. And it's up to man, dun sa 95% na yon, kung ilan sa billion iyon, it's up to man kung tatanggapin niya yung regalo ng Diyos. Yung gift ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon para sa atin. Number 2, God's love is sacrificial. Sacrificial because He gave His only Son. Sabi sa Romans 5:6 to 11, ganito po ang sabi. When we were utterly helpless, Christ came at
just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have made the right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. Ang maganda po dito, mga kapatid, dun sa first verse, God saved us when we are utterly helpless. Doon sa dictionary, yung helpless, yung powerless ka, wala ka nang magawa. Kumbaga, dead end na yung iyong buhay, yung direction. But Christ, in that right time, dumating ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtubos sa atin. God's love is sacrificial. Ang ganda po dun sa sa 7. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps willing to die for a person who is especially good. Di po ba marami tayo nababalitaan na sacrifices, inililigtas yung kanilang mga mahal sa buhay. Sa Cagayan, ewan ko kung ninyo ng bagyo, mayroon dalawang magkaibigan, iniligtas nila yung kanilang mga kabaryo sa baha at inabutan sila ng nakuryente silang dalawa. Marami silang nailigtas na kapitbahay, pero silang dalawang magkaibigan, oh, really? Oh, isipin nyo, mga kapatid, kilala pa pala ng ating chairman. And countless others, meron tayo napapanood na iniligtas niya yung kanyang kasama sa war because they treat each other as brothers. But no one died for his enemy. Napaka-imposible, mga kapatid, na mamatay ang isang tao para sa kanyang kalaban. And we were the enemies of God before. Tayo mga kasalanan. Tayo mga kaaway ng Diyos noon. But God sent His only Son for His enemies. God's love is sacrificial. Mahirap intindihin, mga kapatid, minsan ang kaisipan ng Diyos. Ang tao, he can understand kung mabuti yung iniligtas niya or ipinagpalit yung kanyang buhay. Bakit? Kasi kaibigan niya yun. Kasi mahal niya yun. Kasi may pinagsamahan sila nun. But God saved and gave His only Son para sa mga kasalanan, para sa kanyang mga kaaway when we were still sinners. Number 3, God's love is personal. Ephesians 1:4. Even before He made the world,
God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God's love is personal. Doon sa aking sinabi kanina na 107,000 ang ipinanganak at 60,000 yung namatay as of 6 a.m. kanina, kilala ng Diyos ang bawat isa doon. Even before He made the world, God loved us. Sipin niyo mga kapatid, wala pa yung mundo. Minahal na tayo ng Diyos. God's love is personal. Kilala tayo ng Diyos. Psalm chapter 139 verse 16. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. God's love is personal. Sipin nyo mga kapatid, yung billion na tao, yung 7.8 billion na tao na buhay ngayon and even in the past, nakita na ng Diyos bago tayo isinilang. At lahat yung araw-araw na ating ginagawa o gagawin, nakita na ito ng Diyos. Not a single day. Never na natulog ang Diyos para proteksyonan ka. Never na natulog ang Diyos o namahinga ang Diyos para hindi ka ibigin. God's love is personal. Kaya mga kapatid, nakakalungkot pag meron tayo naririnig na napabayaan na ako ng Panginoon. God doesn't care for me. This message will bring us back. And these verses will show us that God, not a single second of our life, ay pinabayaan tayo. John Kennedy says, 95% of man's problem is created by himself. Kaya raw po tayo naroon sa isang sitwasyon, 95% nun, tayo yung may gawa. Bakit ganito ang buhay ko? Para hindi na ako makaahon sa hirap ng buhay. Balikan po natin yung naging buhay natin noon. Pinag-aaral ka ng nanay mo, ng tatay mo, hindi ka nag-aral. Sabi ng nanay mo, wag yan ang ibigin mo. Dahil pogi, mahal ko po eh. Bakit tayo narito sa ating buhay ngayon? Let us always look back to our choices. May free will tayo mga kapatid kung paano natin gagamitin yung ating buhay. Kung sino yung pipiliin natin makasama habang buhay. Kung saan natin gustong tumira. Kung ano ang gusto nating gawin. Alam ng Diyos iyon. But God wants us. Gusto ng Diyos, ilapit muna natin yung ating mga plano sa Kanya before deciding on what to do. But sometimes,
humans as we are, nakakalimutan natin ang Diyos. We decided on what we feel. On what the situations are. At pag dumating na yung point na mali na yung ating tinupuntahan, nagkamali tayo ng desisyon, doon natin naaalala ang Diyos, at ang masakit, sinisisi natin ang Diyos. Bakit ganito ang buhay ko, Panginoon? God's love is personal. Kailangan ilapit natin sa Panginoon yung mga nais natin sa ating buhay. At never tayo iiwan o pababayaan ng Panginoon. Lastly, God's love is non-judgmental. God came not to punish, but to pardon us. He came not to destroy, but to save us. However, sabi rito, this doesn't mean that God is not a God of judgment. Magkaiba po kasi yung judgmental at yung judgment. Difference between judging the unrepentant sinner, sabi rito, and being judgmental are different things. Judgmental means that one has a critical spirit that only looks for the bad in people, and then quick to condemn when they found one. Yun yung judgmental. But judgment, sabi rito, is knowing what is good and bad. Knowing what is right and what is wrong. God is not non-judgmental, but He is a judge. Hindi tumitingin ang tao, ang Diyos, sa pinag-aralan, sa edad, sa itsura, sa yaman. God is not judgmental. God's love is not judgmental. Pero tumitingin ang Diyos kung gumagawa ka ng tama. Kung gumagawa ka ng mabuti. Doon pumapasok ang love of God on Judgment Day. God, on the other hand, sabi rito, will judge us for our sins and even sentence us to hell. But only as a last resort. Yung walang-wala na talagang ayaw na talagang mag-repent ng tao. Only if we refuse to accept His offer of salvation. Last verse, Luke 17:26-30. When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days, the people enjoyed banquets and parties and weddings, right up to the time of Noah entered his boat, and the flood came and destroyed them all. And the world will be as it was in the days of Lot. People went about their daily business, eating and drinking, buying and selling, farming and building. Until the morning, Lot left Sodom, then fire and burning sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Yes, it will be as business as usual, right up to the day when the Son of Man is
rebuild. Kaya nais ng Diyos, mga kapatid, na every day, every moment of our life, nakakanlong tayo sa Diyos. Papasok ka sa trabaho, kumanlong ka sa Diyos. Matutulog ka, kumanlong ka sa Diyos. May problema ka, kumanlong ka sa Diyos. Masaya ka, kumanlong ka sa Diyos. Marami kang pera, kumanlong ka sa Diyos. Kapos na kapos ka, kumanlong ka sa Diyos. Bakit? As in the days of Noah, darating ang Diyos. Ang tao, pag masaya, hindi kilala ang Diyos. Pag maraming pera, hindi kilala ang Diyos. Pag maraming pagkain, hindi kilala ang Diyos. Mahirap, mga kapatid, na datnan tayo ng Panginoon, na masaya tayo, pero nakalimutan natin ang Diyos. Mahirap na abutan tayo na marami tayong ipon sa bangko, marami tayong nabibili, pero nakalimutan natin ang Diyos. Before I end this message this morning, gusto kong iiwan sa inyo itong isang kwentong ito. Nakwento ko na po ito nung siguro 10 years ago dito sa Holy Spirit din. So, yung mga bata noon, baka si Zoe siguro noon, baka hindi pa niya naintindihan. May isang ama na operator, ang trabaho niya operator ng mechanical bridge. Alam niyo naman yung mechanical bridge, mga kapatid, no? Sa US yon, marami. Europe yata, meron din. Yung nahahati yung tulay, pag may dadaang barko, tataas siya, titigil yung mga nasa kalsada kasi dadaan yung barko. One day, yung kanyang anak, isinama niya doon sa kanyang trabaho. Dahil busy siya sa trabaho, yung kanyang anak hindi niya namalayan, gumagapang napunta doon sa center nung hatian nung bridge. Tapos nag-blink yung ilaw, may paparating na barko. Pwede niyang isave yung kanyang anak. Kasi kakaisa-isa niyang anak yon. Kaya lang, pag ginawa niya yon, malapit na yung barko, tatama dun sa tulay, mas marami ang mamamatay. Mabilis ang takbo ng segundo. Yung ama, ano ang gagawin ko? This is my only son. Ang tagal kong inentay bago dumating sa amin ang batang ito. Masakit na desisyon ng kanyang ginawa, mga kapatid. Itinaas niya yung tulay. Kitang-kita niya paano bumagsak yung kanyang anak. He saw how his son died. Nakaraan yung barko. Nakita niya yung laman ng barko. May mga restaurant doon, may mga nagkakainan yung mga tao ron.
nagsasayawan, masayang masaya. Sabi ng operator, "Don't you care that my son's life has been sacrificed for all of you to live? Don't you care?" As in the days of Noah, people will be doing their daily lives. And this morning, mga kapatid, nawa ma-realize natin that we should care for others, for lost souls. May mga sticker tayong nakikita, nakadikit sa mga sasakyan, sa mga tricycle. Smile, God loves you. Mahirap dumating pagdating ng pagharap natin sa langit. Makikita natin sticker, smile, God will judge you. Purihin ang Panginoon sa reminder sa atin sa umagang ito na habang may buhay tayo, every second of our life, kailangan nating kumanlong sa Diyos para pagdating ng panahon nakaharap tayo sa Kanya, we can say, God, Jesus, I cared for you. Purihin ang Panginoon, tayo lahat ay imukat manalangin. O Lord God, thank you for the gift of life. Thank you for the gift of salvation. Thank you to our loved ones, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ipinapadama niyo sa amin ang iyong pag-ibig sa bawat oras, sa bawat minuto. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magising sa katotohanan na kailangan po naming ipamalita ang inyong pag-ibig sa iba. Lalong higit, Panginoon, sa mga nawalay pa sa inyo. As sons and daughters of your kingdom, O Lord God, nawa magpagamit po kami sa buhay na inyo pong pinapahiram sa amin. We praise you, O Lord God, and this is our prayer this morning. Amen. At ating pong pakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa ating pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto, kabanatang 11, talataang 23 ay ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon
na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga mahasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Tayo nawa ay pagpalain sa pagkabasa at pagkabinig ng mga talataang ito. Tayo manalangin sa ating Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Ama, na iyong pinagkaloob ang iyong bugtong na anak upang ang bawat isa sa amin na mga nagkasala dakilang Diyos ay bigyan ng pagkakataon na patawarin sa aming mga pagkakasala, na kami ay linisin sa aming mga kasalanan at kami ay gawing iyong mga anak dakilang Diyos. Salamat sa karapatan na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak at sa pamamagitan ng pag-ibig mo dakilang Diyos. Salamat sa pagkakataon sa bawat isa sa amin na kami ay iyong tawaging anak at kami ay iyong patawarin sa aming mga pagkakasala. Ang aming dalangin dakilang Diyos ay naway pagpatuloy kami sa aming pamumuhay bilang Kristiyano na sumasampalataya sa iyo. Pagpalain mo ang tinapay at ang saro na aming ginagamit, mga sangkap na pag-alaala sa aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. At ganun din ang bawat isa sa amin. Linisin mo kaming lahat, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na tumanggap ng mga alaalang ito. Maging kalakasan nawa ng aming espiritual na buhay ang mga alaalang ito ng aming Panginoong Hesus. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
At sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kabanatang 8, talatang 1, patuloy ay ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat maigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig natin ng mga talatang ito. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo na sa umagang ito ay muli kami nakapagdaos ng aming pagsamba. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming ginawa, ang aming pag-aawitan, ang mga pagpupuri namin, panalangin, at ganoon na rin ang pakikinig ng iyong banal na salita, ay tunay, Panginoon, na nalugod kayo sa bawat isa sa amin. At hindi lamang po, Panginoon, ang aming katawan, ang aming inihandog sa inyo, maging ang aming mga tinatangkilik, ang ilang bahagi po nito, Panginoon, ay aming ibinabalik sa inyo upang bilang pagkilala sa inyong kabutihan na kayo ang may-ari ng lahat, Panginoon, na amin pong tinatanggap sa araw-araw. Nawa ito po inyong tanggapin, basbasan, at magamit ng iyong iglesia sa dako po ng Holy Spirit sa kanyang mga gawain. Lalong-lalo na sa pag-abot sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo at ganoon na rin, Panginoon, sa mga nangangailangan. Aming hiling na patuloy niyong pagpalain ang bawat isa sa amin, anuman po ang aming mga pinagkakakitaan. Trabaho man ito, Panginoon, o kaya negosyo. Inaasahan namin, Panginoon, ang inyong pagbuhos ng inyong pagpapala sa mga pinagkakakitaan po ito. Amin din hiling, Panginoon, na magbukas po kayo ng opportunity doon sa aming mga kapatid na sa ngayon ay naghahanap din po ng mapagkakakitaan. Nanawa, ito pong maging instrumento upang matugunan din ang kanilang pangangailangan, Panginoon, magamit sa pagkakaloob at ganoon din doon sa pagbibigay doon sa mga nangangailangan. Yes, Lord God, aming dinadalangin din ang pagkakaloob ninyo ng physical na kalakasan sa bawat isa sa amin. Nanawa, ang COVID-19 na ito ay patuloy nyo kaming proteksyonan, Panginoon, upang wala nawang magkasakit at maging malakas, hindi lamang po ang aming spiritual na katawan, kundi ang aming physical din, Panginoon. Ito po ang aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forever, Lord. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling, is falling. Tayo po ay nasa balitaan, mga kapatid. Mamaya na po yung ating seminar. Online seminar. Yan, going online. Importance of online service and the new normal church seminar
workshop. Dito po maipapaliwanag sa atin gaano po kaimportante yung pagdalo sa online service. Nabanggit po kanina ni Ate Dayan na parang may kulang dun sa ano. Doon malalaman natin ano ba yung mga dapat nating gawin pag participant po tayo sa online. Okay? 10:30. Just after this worship, mga kapatid, ayan, 10:30 a.m. to 11:30. At sa mga kapatid po na nasa online ngayon, isi-share po ito sa Facebook group, hindi po sa Facebook page. Yun, sabi ni Ate Caro. At isesend po yung sa mga leaders po natin na nasa bahay ngayon, isesend po sa ating GC yung Google Meet link. So doon po tayo magli-link para kasama rin tayo sa seminar mamaya. Okay? So just after this service, yan. Every Sunday, kung nais po nating dumalo dito sa ating physical worship, mga kapatid, kailangan natin magpa-register online. Ayan. Ito po yung mga guidelines natin. Hanggang 30 katao lamang yung ating alinsunod sa health protocol po natin. Ano? At bawal pa rin ang minor de edad at senior citizen. Uy, may umamin. Dalawang ways to reserve a slot. Mag-text o mag-message sa ating Facebook. I-text si Ate, Sister Lady Kasilaw, or sagutan yung nakikita natin link dun sa medyo techy. Makikita po yan sa link o i-scan yung ating QR code. Well, may pa-QR code na tayo ngayon, ha? And, ito pinaka-importante, follow health and safety guidelines, magsuot ng face mask at face shield, observe physical distancing, at kung masama ang pakiramdam, hindi dahil sa walang pera, no? Kung masama ang pakiramdam, mag-stay sa bahay at manood ng ating online worship service. Okay? Maaari po nating ito paalala, ilagay ang ating tithes and offering sa basket bago tumuloy sa worship hall. Pwede na pala agad, no? Para hindi na upang maiwasan ang pagsiksikan. Thank you po. At dun sa online naman, maaaring ipadala dito sa GCash account ni Sister Peli Zamora. Ito, tandaan po natin na pag nagkamali kasi, halos isang buwan, hahanapin nyo yung para maibalik sa inyo yung cash. Tulad nung nangyari din sa akin, mga kapatid. Okay? So, isang number lang yon, isang linggo isang buwan halos. Okay? Or, sa ating land bank account, ayun. Paki-zoom na lang po, mga kapatid, sa inyong mga cellphone o sa computer, laptops po natin. Okay? Ito, dito natin sa land bank, sa Security Bank, BPI, Union Bank. Wow. Ang dami na tayong account, no? So, wala pong ligtas, mga kapatid, kung nais nating tumulong sa gawain ng Panginoon, ipagpatuloy yung ministry ng church. Narito po ang ating paraan para makapagbigay po sa gawain ng Panginoon. At ganyan din po, meron tayong bisita ngayong umaga. Nag-text siya sa akin nung mga 2 linggo na yata. Okay. Sabi ko, meron, pero may online registration. Welcome po natin si Brother Larry. Dati pong presidente ng National SPKK yan. At hindi na bago sa atin yan. Pamilya na natin yan pag narito sa Maynila. Ayan. Okay. Thank you, Brother Larry. Quarantine ka pag pagbalik. So, yung ating prayer meeting, patuloy po ito 6 p.m. ng Wednesday. Okay? Birthdays. Wala may birthday. Huwag po kayo mag-alala. Pagpe-pray lang namin kayo, hindi kami mangangatok. Okay? Okay? Huwag kayong kabahan. Basta may birthday,
ilapit natin sa Panginoon. And lastly, ito nga pala, buti narinig ko. Yung ating alkansya, mga kapatid, na pinamigay last year, ay next Sunday na po. Itong susunod na Sunday, dadalhin na po natin dito sa church. February 14 po yun. So, maganda na yung parang tawag dito, pagmamahal natin sa maibalik yung mga coin bank na yon. At yun po ay makakatulong sa gawain natin sa ministeryo ng Diyos. So yung ating po mga coin bank, next Sunday, February 14, umaga, dalhin na po natin, isama na natin sa pagpunta rito. Okay? So, kung wala na pong balita, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing song. Tayo po umawit sa Kanya muli. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us
Natuwa po kayo, Panginoon, sa amin pong mga ginawa sa umaga pong ito. At nawa na itaas namin, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan. Sa amin pong pagtatapos, Lord, aming inihiling ang iyong patuloy na gabay at patnubay sa bawat isa. Nanawa ang iyong mga salita na amin pong napakinggan ay mananatili po sa aming mga puso upang ito po, Panginoon, ang siyang magpapalakas sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At aming hiling, Panginoon, na ang aming mga kapatid na sa ngayon ay may mga karamdaman, Ama, sila po ay inyong hipuin na nawa may balik po ang kanilang dating kalakasan. At kayo po ang patuloy na gumamit sa amin upang ma-encourage namin ang aming mga kapatid na may mga suliranin, may mga problema, Panginoon, ang mga nanghihina po sa kanilang pananampalataya. Na nawa hindi po maging hadlang, Panginoon, ang COVID-19 na ito upang maipaabot namin, Panginoon, sa aming mga kapatid ang encouragement na kailangan po nila. At kayo rin po ang patuloy na mag-bless sa mga gawain ng iglesia. Ang seminar mamaya, Panginoon, sa online worship. At ganoon na rin, Panginoon, ang aming ministro na sa ngayon ay nasa probinsya. Kayo rin po ang siyang mag-iingat sa kanya hanggang sa makabalik po siya rito. Ang mga leaders ng iglesia, na nawa patuloy po naming may sa katuparan, Panginoon, ang iyong misyon at ganoon na rin ang gawain po ng iglesyang ito. Ang lahat po ng aming mga kapatid, na nawa bagamat restricted, Panginoon, may mga restrictions po sa aming pagkikita. Lord, hindi nawa ito maging hadlang upang manlamig kami sa aming pananampalataya po sa iyo. At sa mga sandaling ito, gamitin ninyo ang inyong maliit na lingkod bilang siyang instrumento upang aming tanggapin, Panginoon, ang mga pagpapala na manggagaling po sa inyo. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama at ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, ang pag-iingat ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumasa atin, ngayon magpakailanman. Siya nawa. Countenance upon you, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon